Ikinalulungkot raw ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Liviste ang tila pagiging pili ng pamamahagi at pagbibigay ng ayuda sa mga residente ng probinsya. Ito ay makaraang may mga barangay daw, partikular na sa kanyang distrito, ang hindi nakatanggap ng bigas sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program kahit na nakaschedule nila itong makuha kahapon. Batay sa mga larawang ibinahagi ni Liviste sa kanyang Facebook page, nakalagay sa Rice Tab na May 21 ang nakaschedule na distribusyon ng bigas para sa mga residente ng Batangas na parte ng programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sa gabi bago ang bigayan, inanunsyo raw sa mga liga ng mga barangay na kanselado ang bigayan. Mga hindi nabigyan ng bigas ay kabilang sa 84 barangays na hindi din nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program noong April 24 visit ni Pangulong Marcos sa Batangas City. At ang testimonya ng mga barangay captains ay kumpleto ang kanilang isinumite sa mga group chat ng mga barangay captains. Acknowledge naman na kumpleto ang kanilang isinumite, pero hindi sila inimbita. Ang iba pa ay sinabihan na hindi sila isasama dahil sa umano'y tampururot. Mauunawaan pa raw ni Liviste kung ang dahilan kung bakit may mga residenteng hindi nabibigyan ng ayuda ay dahil sa kakulangan ng pondo ng pamahalaan para rito. Ngunit ang nakababahalaan niya ay ang tila pagkakaroon nito ng bahid ng politika. Panawagan ngayon ni Liviste, huwag gawing politika at huwag ipagdamot sa mga mamamayan ang ayudang ipinangako sa kanila ng pambansang pamahalaan. Pero kapag ipinangako na ng ating Pangulo na bawat barangay makikinabang at inilaan na ng nasyonal na pamahalaan ang pondo para sa bigas para sa bawat barangay, may stub na, ini-expect na ng mga BHWs at barangay tanods ng mga barangays na ito ang bigas para sa kanila kahapon, at biglang sinabihan sila na hindi tuloy ang delivery ng bigas para sa kanila. Ikinalulungkot ko kasi nagiging collateral damage ang iilang mga Pilipino sa politika. So kung Ani Liviste, ang mga programa ng pamahalaan ay pinopondohan ng mismo mga mamamayan. Dahil dito, hindi raw dapat ginigipit at ipinagkakait sa mga mamamayan ang mga ayuda at serbisyong para naman talaga sa kanila dahil lamang sa politika. Very, very depressing thing is yung practice na ito na may ayuda na nga na pinapondohan ng mga taxpayers na hindi pa ipinamimigay sa mga tao dahil sa politika sa probinsya. Hindi lang po ito siguro sa Batangas, siguro po sa buong bansa, at ito nga ay dahilan kung bakit hindi dapat maging pangunahing solusyon ng gobyerno sa oil crisis ang ayuda. Dahil hindi perpekto ang sistema ng ayuda. Kung hindi man ito perpekto, ibaba na lang natin ang buwis. Bunsod ng insidenteng ito, nakatakdang mamahagi si Liviste ng 1 milyong sako ng bigas mula sa kanyang personal na bulsa para sa mga residente at pamilya sa Batangas na hindi natanggap ang pangakong bigas ng gobyerno. Nitong Lunes, sinimulan na ni Liviste ang pamamahagi ng bigas kung saan 20,000 sako na ang naipamahagi sa ilang mga parokya sa Batangas. 20,000 sako na rin ang naipamahagi para sa mga barangay health workers, mga tanod at iba pang empleyado ng barangay sa kanyang distrito na hindi kabilang sa mga nakatanggap ng distribusyon mula sa provincial government. Basta po, nasa Batangas ka, dapat makarating ang bigas. Ngunit ang pinaka mabilis na channel para sa distribution ng bigas ay mga LGUs, mayor hanggang kapitan. Kaya sa aking distrito, madalas na po namin i-distribute ang bigas through the barangays. So para sa mga barangays sa ibang mga distrito, maghihintay na lang po kami para sa coordination namin sa mga barangays. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.